Naharap ni Kirk. Ito magandang angulo. Mula sa ating head referee na si Wilbert. Inaangguluhan na. Inaangguluhan na ni Sir Wilbert. May sinabi ang mga lobs natin, kung si Sent daw si Chop Master. Wala sa amin, hindi sa amin galing yan. Ito si Wilbert na nagsabi, siya na ang Pork Chop Master. Sige, gagamitin natin yan. Sayang. Hindi sa ating galing Hindi sa atin galing yan. Hindi sa atin galing yan. Shout out kay Wilbert, our pork chop master. Para maumpisa na natin itong laban na to officially with King Kong using this Hirara. Again, it's been a problem every time na ginagamit itong hero na to ng lahat ng ating mga junglers, but it varies obviously. Depende sa mga crowd controls or somewhat stuns na meron dito ang Twisted. Oo, pero last week nakita natin yung series sila laban sa Aurora, talagang nagpakitang gilas. Correct. Si King Kong. Dito mo mararamdaman yung mga Class S junglers talaga na kahit hirap yung Hirara sa early game, nagagawan nila ng paraan. May galaw talaga eh. And kung tutuusin, for Twisted Minds, they don't even have a good crowd control, I can say. Kasi yung Selena ay accuracy dependent. And yung Gatot Kacha, hindi naman ganun ka-potent yung control niya. Lalo na against sa Hirara. Kasi sa dami ng iframe ng Hirara, isa lang yung taunt na pwedeng gawin ng Gatot Kacha. Yeah. Pasti kasi friends, Oo nga eh, parang they're really planning to either engage or disengage pagdating doon sa mga certain positions sa mapa na pwede siyang mag-Ruby Didi combo. But so far, not a lot of activity ang nagaganap sa pagitan ng Twisted Minds and Onyx. It's just that King Kong is making the most doon sa kanyang scaling na maganda para makakuha siya ng mga jungle objectives sa kabilang parte ng mapa bago mag-umpisa yung pinakaunang pagong ng laban na to. Yeah, malaki advantage para sa Onyx kasi magle-level 4 yung Uranus, pero si Kirkman tatawid ng mid lane. Sabi niya dito ako magpapa-4. Ayan na, nakakuha siya ng konting XP. Pero nasimulan nakakipagawa muna sa Twisted Minds. Lalaban na lang ang Onyx Philippines. Pero naka-abante pa si Lansu. Naharangan pa yung Onyx Philippines. That was pretty good when you think about it. Parang andun yung Selena, andun yung Suyu. That's your recipe for success sa early game. Minadali na lang eh. 2 traps, isang kalmot ng Selena, combo ng isang Suyu, and Lansu just did his job. I mean, nung nakita niya si Kirk na nagpa-level 4 pa sa mid, siya na yung naging gate. Siya na yung naging harang sa buong Onyx Philippines. It's just him alone zoning the members of Onyx Philippines, thus giving a free turtle para sa Twisted Minds. So far, again, still there yung poking na nagaganap ay hindi naman nagiging ganun ka sobrang lala kung susumahin natin. But Savero is doing something on his end na dinedenay niya yung Melissa nitong si Benny Cutie. So kahit sa mga ganung kaliliit na bagay lang, malalaman mo na meron tayong aktibidades dahil magkikita sila. Ito yung first contact nila officially. Diyan sa may river, pero wala naman masyado magaganap eh. Eyeball lang, kumbaga testingan lang. GEB. Skills. Kinuha lang yung Little Wanderer para si Twisted Minds. Pero so far, kalmado yung dalawang teams na naglalaro ngayon. Pero Twisted Minds, sila yung may hawak ng control ng konti lang naman. Kasi yung Selena, ito yung mahirap for Onyx Philippines. Kapag medyo bumagal yung laro, ang bilis lang mag-burst ng objective sa Twisted. Correct. Actually, yun pa yung kalaban nila. Pero yun din naman din yung gusto ng Onyx Philippines eh. I mean, they have this Lunox and this Claude. So as much as possible during the early game is survive. Pag wala pang engagement, kapag hindi na naman lumalaban ng Twisted Minds, paborsa ka nila. Tol, parang bago to ah. Hindi natin to masyado napapansin, especially with Onyx Philippines na yung unang pagong pa lang dapat doon may laban na eh. But Twisted Minds, they're very much aware na, sige, as long as malinis yung galaw natin sa pag-ikot doon sa mapa, tsaka sa pagkuha natin ng mga objectives, hindi naman natin kailangan lumaban, hindi natin sila kailangan bigyan ng mga items kung hindi sila magka-agold sa atin. Di ako sanay na walang napapatay si King Kong sa mid lane, pero nakasilina rin kasi yung Twisted Minds. Correct. Kumbaga ang lalim na kailangan abutin ng Onyx para makahanap sila ng laban. Pero ito, sisimulan na ng Onyx yung hatak sa Turtle. Sila yung nakakuha ng Turtle Prio, and Savero ready na rin umengage ever. Lansu getting the turtle control pero naka-apak sa mid lane bush ang Twisted Minds. Tinamaan dito sa Savero pero umaabante pa rin ang Onyx Philippines. Meron silang mga poke damage mula dito kay Super Prince, pero nandun din naman yung Chakadal mula kay Melissa. Lansu going in, pumasok na dito yung Onyx Philippines. Grabe naman yung sayawan. Men, wala talagang nagbibigay ng kahit na anong pagkakataon, pero nandun yung models na binitawan nito. Savero! Not gonna be damaged as much. Tinamaan ng pana pero may Purify. Nakalabas pa rin naman siya with a BMI. Pero senyales to para sa Twisted Minds na lamang sila sa mga battle spell. Chacha ang ginagawa rito ng dalawang team. Pero binabers na ng Onyx Philippines yung pagong. Ang layo ni Sensui, nakaharang ni si Kirk. Ginamp from Rat to try to secure.
objective, pero Eto pana na! mula kay Sean. Nandun naman yung falling maple para makadal syempre si Kirk. Will flicker out. Sinusubukong matras ng Onyx Philippines and successful sila sa disengage. Oh, what a front line na nagmula kay Kirk and Yoshi na makatakas si King Kong na maayos at makuha ng Onyx yung pagong. Kahit pa nakakuha ang side dito ng Onyx Philippines ng Pagong, still Twisted Minds has the lead just around 400. Madali naman tong i-turn around with just one clash, but the thing is may mga labang nangyayari, pero walang nangyayari. Yun, guy. Parang, okay, sige. Nandiyan na kayo eh. Okay. Nakapwesto, parang paunahan nga yung nagaganap eh. Hindi siya yung, sige, makakapwesto sila ng medyo maayos, pero after that, yung rest, yung extended team fights, yun yung hindi pa natin nasasaksiyan, and that is where majority of the heroes will thrive in para sa parehas na teams. Oh, tinamaan ng pana sa Vero. Oh, wala siyang purify. And makakalikas pa rin siya. Pero yung damage! Ow! Uy, nabot pa siya ng mga needles. Mula dito kay Benny Cutie and Super Yoshi. Hindi niya mapoprotektahan yung top lane. Tawagin mo na si General Luna kasi mga kaibigan, may nangyayari na. Isang laban lang ang kinailangan for Twisted Minds to suddenly boost themselves up 4 digits in terms of the gold lead. Tapos biglang nakakuha pa ng turret itong si Benny Cutie doon sa top lane. Good engagements from Twisted Minds. And yun lang yung hinihintay eh. Just one crucial arrow mula doon sa silina ni Sean. Nakita na natin, alam na natin to noon pa man. Ginagamit niya na yung hero na yan even way back doon sa kanyang MDL career. Ito na yung mga tumatak kay Sean na heroes. And right now, he's showing us why sobrang nakakatakot para sa Twisted Minds na bigyan mo ng ganitong hero. Ito si Sean. Asyuntado eh. Yun lang siguro masasabi ko sa ngayon. Just managing to hitting a bunch of those abyssal arrows, and it will be essential para mapalawig pa nila lalo yung lamang nila ngayon. May burst down na naman na magaganap, pero si Kirk ay magba-back away lang sa ngayon. Focus sila sa pagong na hinahawakan ni Lansu at ni Sensui. Kaya nakahawak pa sa mid-bush dito yung Twisted Minds Onyx Philippines. Mahihirapan sila marat ng angulo pero sa King Talikod! Kong kasilip! Oh Dash! my goodness! Red 3 mula kay King Kong. Pogi moves from the Sigma Jungler and hindi siya maaabot ng Twisted Minds. Inangguluhan eh, ginamitan ng jawline, pare, yun na yun. Basta magpakita lang ako, that's gonna be A-okay for Onyx Philippines. Kaya naman kahit nakakuha ng Torre dito ang Twisted, hindi ganun kalaki yung lamang na nakuha nila. Naghahanap ng aksyon yung Twisted Minds. Medyo bad trip sila pero grabe yung ginawa ni King Kong. Usually yung mga linyahan, pag tumingin ka, akin ka eh. Pero kay King Kong, hindi kailangan tignan, akin pa din yan. Biglang na-contain pa din ng Onyx Philippines ang Twisted Minds. Nasa 1,000 pa rin yung kalamangan nila and hindi makaalagwa, hindi makalipad yung Twisted Minds dito. And remember, ito yung gusto ng lineup ng Onyx Philippines. Maintain striking distance kasi again, hindi pa gumagana yung Lunox at Claude. Ngayon na napa-order of brilliance pa Super Prince, but Benny Cutie. Nahabol kaso wala silang minion wave. Onyx Philippines again. Pure defensive movements ang nakikita natin mula sa kanila. Men, tumataba sa Vero. Ito na yung sinasabi ni Joshi. I-maintain lang yung striking distance. Huwag mong palalapitan yung Twisted Minds. Social distancing, men, yung ginagawa ng Onyx. Tol, konting tiis pogi. Konti lang. Konti lang. Usually, tiis pogi na sobra eh, pero mamata na naman si Lansu at dire-diretso sila. O, King Kong, bukas siya rito. Hindi niya maaharap yung kill kay Lansu, pero nakaharang din naman kasi si Sensui. Pero nag-aharap na ng aksyon. Yung Onyx Philippines, nararamdaman na nila. Ito na yung mga pogi moments. Nangangalahati na rin itong si Kirk sa mga binibitawan itong si Benny Cutie. So something positive para sa Twisted Minds so far. They may be leading by just 150 in terms of gold, pero masakit na si Benny Cutie. And eventually, mararamdaman na rin yan paunti-unti ng Onyx Philippines. Yun pa yung nakakayamot kasi this is Melissa we're talking about. Hindi niya kailangan lumapit ng sobra basta maikasa niya yung models. Basta maka-basic attack, lahat tinatamaan for Onyx Philippines. Importante yung spacing if you're Onyx. Pero men, ano na, tinatangke na ni Kirk yung mga pana. Sabi niya, wala akong pake kasi hindi niyo naman kami kaya patayin. And because of that, hawak ng Onyx Philippines ngayon yung river control sa may middle lane. And it's gonna allow King Kong to just control the other side of the map. And Twisted Minds, may hirapan sila i-contest tong Lord na to kasi binibigyan lang ng Onyx ng oras dito si Xavero at si King Kong. Tol, sobrang todo ang bitinan na nagaganap sa pagitan ng dalawang teams natin ngayon. King Kong just getting his purple and orange objective bago mag-umpisa itong laban na to. Sensui also has both of his purple and orange. And Twisted Minds, they're leading by 400. So kung meron mas silang paraan para mas lalong makaangat in terms of the gold lead, ito na dapat
batang oportunidad na yon. Pero sa ngayon, wala pa talaga masyado nagaganap. Sayawan na naman ng ating dalawang team. Samantalang may naton, si Kirk, it's still gonna be okay. And Twisted Minds are gonna go back and focus on the Lord. Medyo mahapdi na rin ha, yung mga needles mula dito kay Benny Q. Aray ko. Dikit-dikit kasi yung Onyx Philippines. Remember, kailangan na mag-social distancing. Ang daming tinatamaan ng mga models mula dito kay Benny Cutie, pero kailangan dumepensa. Ni Benny sa taas, Tracy! and ito na yung go signal for Onyx Philippines. Napok nila si Tracy, pero may revitalize pa rin naman yung Gatot Kacha, pero hawak ni Savero yung Lord. Yung mga pana lumalabas mula dito kay Sean. Chacha talaga ang hinahanap dito ng dalawang kupunan. Lord Dance malala mula sa Pilipinas. At hindi pa sila tapos. Hinahawakan pa rin yung Lord. Na-clear yung purify mula dito kay Lansu, pero wala pa rin nangyayari. Pana, tatama dito mula kay Sean. Tinamaan! Walang iba, kundi ang Sigma Jungler. Pero may punish naman mula kay Super Yoshi. Makakatuban na rin si Lina, pero nawala na yung dalawa mula sa Twisted Minds. Savero, babalik sila dito sa Lord. Kailangan ng umabante ng Twisted Minds kung gusto nila makuha ang Lord na to. Si Sensui lang ang may tangan ng Retribution skill in Onyx Philippines. Instead, sila pa yung makakapwesto ng maganda dito sa Lord Pit at sila pa yata magbaburst down. Handa ba dito ang Twisted? Teka lang. Hindi makapasok si Lansu, nakaharang si Kirk. Meron pa silang Savero! subukan nila Savero! Blazing Duet sa likuran! Oh Ben my! Cutie goes down! I repeat, Ben Cutie goes down! Super Yoshi, makakatakas siya sa Blade Surge mula kay Sensui and binitawan yung Lord. Nagkabaliktad yung sitwasyon. What a find from Onyx PH. Sila na ngayon na may hawak ng 700 na gold lead at 5 silang pupwesto para sa objective na to. Lansu nakatingin pa rin, naghahanap sila ng potential contest, aabot. Si Sensui, binibitawan talaga yung Lord. Oh my God. Lord Dance 101 mula sa Onyx. Go for the engage. Si Lansu nga rin tinamaan, pero pumasok dito si Sensui. Pero si King Kong ang makakakuha ng Retribution. Pana mula dito kay Sean. Hinahabol sila ng Onyx Philippines, pero nakuha na nila yung objective. Balik sa clear si Savero. Napakagandang timing mula pa rin sa Onyx Philippines. It started off with Savero. Nahanap niya yung target na gusto niya. Blazing Duet na si Nolo, ni Benny Cutie. And after that, nabuhay na si King Kong, nakabalik na sa mapa. Knowing na ang bilis talagang gumalaw ng Onyx Philippines, they gained control of the Lord na kanina pang sinasayaw. Halos 3 minutong sinayaw ng dalawang teams. Ito ngayon ang magiging problema para sa Twisted Minds since the late game is slowly creeping in. Kanina pa, naging passive dito ang Onyx Philippines. Talagang kinakapitalize lang nila yung mga pagkakamali, yung overextensions na ginagawa dito ng Twisted. Now, the Lunox, the Claude is supposed to arrive in place with Savero having at least the damage dealt in terms of 31,000. Kahit nga si Super Prince, siya pa yung pinakaangat out of everyone pagdating dun sa pokes and with the Lord. Now marching up top kontra dito sa Twisted Minds. Kailangan ito madepensahan ng mga kulay asul at ng pink. Susubukan nilang humanap ng angulo dito mula sa Onyx Philippines. Pero may mga pa rin naman ang gagaling mula kay Benny Cutie. Pero nakisang tore na si Savero sa may middle lane. Hindi pa sila tapos. Papasok pa sila. Ang daming shields na nanggagaling mula kay Super Yoshi. And look at the folks coming up from the Matilda and the Claude. Umaaray na yung Twisted. Ang hirap din ng dilema ng Twisted Minds sa ngayon. Isipin mo, nasa iyo si Lansu. Oo nga, nasa iyo yung frontline, but the problem still stands. Yung Lunox, napakahirap hanapin mula dito kay Super Friends and Onyx Philippines are just using that to their advantage. The builds in terms of durability ng kabila, no problem. So long as pag nakaharap kayo, kami na mismo the-damage. Hindi lang na rin yun eh. Kulang lang sa control yung side ng Twisted Minds, yung pana lang, tsaka yung taunt mula na sa Gatot Kacha. Pero kahit na kulang din sila sa control, sobrang dami rin kasing ways ng Onyx Philippines na makatakas dun sa control na yon. Imagine, may lubog yung Lunox, yung Irara, may iframe, yung Belerik, kahit saluhin niya lahat yun, okay lang sa kanya. Yung Claude may BMI, may Purify. So yun, yung mga pinoproblema ng Twisted Minds, nagpapatong-patong na. And they have to answer it one by one. Kailangan step by step. Kailangan mo na lang sagutin kailan bababad si Lansu kasi hindi na nire-respeto ng Onyx Philippines yung kunat niya eh. Kaya na siyang tunawin ng Onyx Philippines. Ibang klase yung timing ng nila. Yung switch nila bigla na parang, okay guys, taste muna tayo konti. Hindi natin kailangan pumalag, pero hindi nyo rin kailangan na magpadedo. Yun. Diba? Yun lang yun. Kumbaga, pag walang na dedo sa atin, edi tsaka tayo papalag pagdating ng 10 minutes. You know, those kinds of decisions, those kind
of patient moments ang isa sa mga bagay na hindi mo talaga masyadong matuturo eh. It's about trigger discipline and trigger control. Yes, and ito naman yung ma-appreciate mo, no? Yung mga ganitong bagay na ang hirap ituro, ini-embrace kasi ng mga teams. Imagine mo dati ang Onyx Philippines, basta makakita ng team fight, go na yan. Oo. Lalaban at lalaban na sila. Pero umabot na sila dito sa punto na, men, binibitawan na nila yung Lord. Usually, makikita mo to dati sa mga tulad lang ng teams na Team Falcons, minsan Team Liquid. Ngayon, Onyx Philippines, men, bumibitaw na din sa Lord. At bibitawan na rin yata natin yung break na to kasi may nakikita na ako sa gitna sa ngayon, pare. Alam mo na to, binanggit mo na sa akin kanina to, Joshi Cakes. Parang magkakatotoo na. Halos babalik na yata tayo. At ayan na siya. Sinap-chop na ang laro. Ituloy na natin ang bakbakan na to because Onyx Philippines, from where we were a while ago, magpupush na dapat sila para dun sa mga inhibitors. Pero dahil nga sa Melissa, na siguro hinahawakan din itong si Benny Cutie, they still have some late game insurance at mapapatagal pa nila to nang walang inhibitor na nababasag. Decente din naman kasi yung clear wave na meron ng Twisted Minds. So, kailangan talagang mag-antay ng Onyx Philippines na magsabay-sabay yung tatlong lane. Sabay-sabay na talaga. Kasi nandito na rin mismo si Sabero, nangalahati na naman yung HP, pero iba yata yung target dito ng Onyx PH. Not a lot of things are happening for them. Kung ano yung pagkakasabay-sabay ng minion waves, ganun din yung sabayang pagtanggal ng Twisted Mind sa mga minions na yun. Yes, hindi rin kasi ganun kadali for Onyx to break through the base kasi may mga pana, may poke mula dito kay Benny Cutie, yung kanyang mga needles kapag inabot sila ng Chakadal. And kailangan din ingatan ng Onyx yung pwesto nila kasi may gatot-kato din eh. Pwede mag-re-engage yung Twisted Minds and ang dami nilang panhapang-habol. Yung Selena, ang daming dash. Yung Uranus, ang bilis na bakal. Yung Suyu, parang ano na rin, Lancelot na rin yan eh. Correct. Well, sa dami ng... may dalawang vertical yan eh. Oo, vertical eh. May dalawang vertical na pwedeng gamitin. Para si Carlos Yulo yan eh. Oo, gymnast din eh. Shoutout nga pala kay Carlos Yulo. Kasama natin siya last Salamat week. sa pagbisita last week, man. But again, eto, this week, last week, and this week, parang ramdam mo pa rin eh. Onyx Philippines, a lot of people were saying na ito yung meta nila. Ito yung meta ni King Kong, meta ni Prince, meta na ng lahat. And this is their season to prove it so far na ngayon. 15 minuto na halos yung magiging ganap ng ating laban. Si Lanzo na naman ang mamamataan at si Kirk halos mga lahati din yung kanyang buhay. Medyo maraming minigames na kailangan paglaruan dito ang Onyx PH bago sila makalapit doon sa Lord. Ang daming folks na nanggagaling mula sa Twisted Minds. Ngayon, alam na nila, ramdam na nila na bumabakat na yung mga banat ni Benny Cutie. Pero again, Onyx Philippines, talagang clear lang ng wave. Kinokontrol lang nila itong area na ito. Pag may nagpakita sa taas, doon sila go. Binitawan na naman nila yung Lord kasi kailangan nilang tutukan yung mid lane. Yup, the pokes is Ay, real. ay, ay, ay! Pero sugod na naman sa Circling Eagle. Pero si Yoshi, mag-U-turn. Babalik na muna siya dun sa kabilang anggulo. Kasi medyo magulo yung senaryo na ginanapan niya kanina. But Onyx PH holding to a 5K gold lead. But in spite of that, Twisted, parang hindi sila nagpapadarag. Pare, inaharapan din nila yung Onyx PH sa gusto nilang gawin. Alam din nila na lamang sila sa poke talaga. With that models mula dito kay Benny Cutie and even yung arrows mula kay Ano na Sean. ginagawa niya doon? Yung King Kong, man, nandun sa baba. Wala na siyang pakialam. Alam niyang matagal. Ayan na! Lanzo! Ay! Hindi Lord yung pakay nila, men. Nilalaro ng Onyx yung mapa. Oh my gosh! What a surprise! Ando si King Kong, wala ng orange buff. Itong si Sensui sa ngayon dahil napunta na yan doon sa Sigma Jungler. Wala na namang purple itong si King Kong na meron si Sensui. Class S na matchup at chacha pa rin yung Lord. So far, both Twisted and Onyx ay nakasalalay or nagtitiwala dito kay Benny Cutie na continuous yung poke na parang kahit anong gawin ng Onyx, hindi rin sila makalapit. May pa na! Tinamaan ng Abyssal Arrows Kirk dito pero nandun yung minion. Ang grabe yung mga shields na nanggagaling mula kay Super Yoshi. Sinusustain lang talaga nila habang si King Kong tamang farm pa din. Onyx Philippines. This time around, i-reverse na Sabero? natin Lord. Pumasok sa Vero. Pero di pa i-go with the Blazing Dude. Wala siyang BMI. Yung mga Ito na pana yata. naman mula kay Sean. Ito na, totoo na. Replihan malala! Si King Kong nakakuha. And umabot pa rin ito kay Benny Cutie. Wala na with the Blazing Benny! Pero hindi sapat. Blazing Dude! Mula kay Savero. Sa may likuran. Twisted Minds lose their footing, lose their ground. And they lose the Lord. Onyx Philippines shutting Twisted Minds down. At parang isa na lang nga natitira, yung asuntado ay mag-isa. Ilalaban na to ng Super Family! Kaya tatapusin nila yung base, rekta na sa objective. Sila King Kong, gusto nila manalo and gusto nila makuha ang game number 1 laban sa Twisted Minds.
Hindi kailangan na maraming laban. All it takes is one as the Super Family manages to take the first game of the series. Tama kayo ng nakikita. Kung kumuha ka ng kanin sa rice cooker, nakita mo na naglo-lord dance pa. Pagbalik mo, tapos na yung laban. Grabe men, iba talaga. Si Sigma Jungler pre, walang pakialam sa Lord. Kasi ang pakay niya talaga, back to the identity ng Onyx Philippines. Teamfight lang yung habol ng Onyx. Pero grabe din yung patience na pinakita nila nung early game. Tol, ano yun eh, parang may sariling mundo si King Kong. Yun ang masasabi ko dito na parang aware din naman yung mga tropa niya. Aware din naman yung mga Oo. kaibigan niya na parang, okay, hindi ka mag-update sa amin. Nasaan ka na ba? Ano ka na? Basta yung Lord mag-iiwan sila ng mga message Oo. na mapapasa ni Update. King Kong, left on delivered, left on read, but at the end of the day, dadating siya. Yun ang importante at yun ang ginawa ng Onyx Philippines kaya nakuha nila tong panalo na to. Ito yung literal na simbolo, pagpapakita nung ganitong klaseng lineup and how to win with this composition. Lunox Clone. I mean, ako personally, I doubted it during the draft dahil ang hirap na mag-pull off ng ganitong klaseng late game-centric na lineup na composition. Pero for Onyx Philippines, the way they did this, parang ayon sa plano, ayon sa mismong pinakita nila during this game with Savero being the MVP. Hey! Inigot with a blazing duet and it started with that. Yung unang blazing